Good morning mga ka-OFW around the world and welcome back to my channel. If you are new here, please do like, share, and subscribe to my channel and also hit the notification bell so you will updated sa mga videos na i-upload ko in the near future. Thank you. Ngayong araw na ito ay pag-usapan po natin ang kalunos-lunos na sinapit ng ating kababayan sa bansang Kuwait. Malamang alam niyo na po ang nangyari sa kanya. Kagimbal-gimbal na balita na naman po ang lumabas ng mga nakaraang linggo tungkol sa isa nating kababayan sa Kuwait na nagngangalang Julie B. Napakasakit at napakahirap na dinanas niya. Bukod sa pinagsamantalahan siya, sinunog at iniwan ang bangkay sa disyerto. At syempre, ang ating senador, ang ating magiting na mga senador ay galit na galit sa sinapit ng ating kababayan. Heto't panoorin natin ang sentimiento ng ating mga senador, lalong-lalo na si Senador Raffy Tulfo, kung saan malapit ang puso niya sa mga OFW. Rape dito kay Jollibee. Meron na pong mga ginagawang hindi magaganda itong kanyang amo. And I'm sure siya po ay nakapagsumbong. Nakwento niya po sa akin ang mga pangyari. Diba nagkakanggalait eh? Ako po, Si on the Senator. spot naawa. Kanina rin po, nagpatid po ako ng personal kumpera na 50,000 pesos. Ay yung bakit kapag ang ating OFW pumunta ng abroad, kinakailangan nila ng police clearance, barangay clearance, NBI clearance, napakaraming clearance. Extend our prayers to the family and loved ones of Miss Julie B. Cabilis Ranara. It's just so unfortunate that this another incident like this will happen to our kababayan. I will reserve my right to ask questions later, Mr. President. Madam President, may I just give the floor now to the chairperson of the Committee on Migrant Workers, Senator Raffy Tulfo, for his interpellation/manifestations, Mr. President. Bakit Before we paulit-ulit na lang recognize ang Senator Raffy nangyayari Tulfo, may sa this ating mga representation also kababayan? request to be the last to Lalong-lalo interpellate na sa Kuwait. Senator Estrada. Sa Tayo po'y ating mga nakikiisa kababayang wala sa namang layunin kundi tumulong galit sa kanilang mahal at sa buhay. kalungkutan, Mabigyan dinulot- sila na magandang nagdulot ng, kinabukasan, report lalong-lalo na na ang lumabas kanilang mga kahapon anak. na salaysay ni Senator Estrada. We recognize Senator Raffy Tulfo. Thank you. Thank you, Madam President. Good afternoon, Madam President and my Ano dear ba? colleagues. O As the sino chairman ba of the ang Committee may on Migrant pagkukulang Workers, I would kung like bakit to associate nangyayari myself ang mga with bagay the na ito speech sa of ating our mga Vice Chair, kababayang nagtatrabaho Senator sa Jinggoy ibaling Estrada. dagat. The death Lalong-lalo of na another one of sa our heroes Middle East. should never be taken May lightly. pagkukulang ba ang One mga life lost agency, is one too ang many. mga OFW, Kumari pong o mangyari ang ito gobyerno? sa isang katulad ni Sino Julie ang B. dapat Ranara, hindi malayo na mangyari rin ito sa sa iba pang mga kababayan natin sa Kuwait. nararanasan Kailangan natin may ng ating sigurado mga na ang kababayan. iba pa nating mga OFW ay protektado. Itong 2022, may 69,145 na new hires Ako, at bilang isang 31,078 dito, na rehires sa sa Kuwait. gitnang A silangan, total of talaga namang 100,223 ang nasa Kuwait. ay hindi ko may We owe paliwanag. these more than 100,000 overseas Filipino nagalit workers the protection that we nabalitaan ko promised them ang tungkol when we kay allow them to Julie B. go abroad for the sake of their families. Sana na may wala nang mangyari. Noong nakaraang taon, naitigil po ang pagpapadala natin sa Kuwait dahil sa mga insidenteng Dapat katulad bigyan na ng nangyari aksyon kay Julie B. ng ating Noong 2018 sa gobyerno Kuwait o din, ng ahensya may namatay na Filipino domestic helper na si ng Joanna gobyerno kung Di Mafilis bakit paulit-ulit na natagpuang lang patay sa nangyayari isang freezer. ang mga bagay na ito At noong sa ating 2019, mga kababayan. si Jeneline Villavende naman ay na-rape at namatay din sa Kuwait. Na-lift ang ban dahil nangako na ayusin ng gobyerno ng Kuwait ang kondisyon ng ating mga OFWs may sa mga kanilang punto bansa. talagang sinasabi ng Ngayon, ating mga senador. ito na naman Lalong-lalo karumaldumal itong na kay pangyaring Senator Raffy ang Tulfo. sinapit ng isa nating kababayan. Kailangan natin pag-aralan kung ano ang sitwasyon na kinaharap ng mga kababayan natin na nadideploy sa Kuwait. Ligtas pa ba sila doon? May suporta ba ang gobyerno ng Kuwait sa ating mga kababayan na pupunta roon?
Sa kaso ni Jollibee, mabuti na lang at naaresto na agad ang salarin na anak ng kanyang employer. Pero sana hindi na nangyari ito kung nasasala lang na mabuti ang mga potential employers ng ating mga OFWs. Matagal ko na pong sinusulong na dapat may Minsan talaga katumbas na security nakaka-saving din requirements sa mga talaga. nais maging employer ng mga Sa OFWs. mga agencies, sa totoo Hindi lang. yung mga pag OFWs hihingi ka lang ng pinagsusumiti ng napakaraming tulong, requirements grabe, bago minsan, hindi po nila lahat, papunta pero sa abroad. karamihan. Kung sila ay naninigurado na ligtas sila sa mga kuha nilang OFW, dapat tayo din Pasensya na manigurado kayo, guys, hindi na ko talaga ligtas ang mga maitago kababayan ang natin. emosyon ko. Ikukonsulta Sobrang ko po ito sa nagagalit DMW at OWA Naawa para ako sa pamilyang matigil naiwan, lalo na ang sa ganitong mga mga anak. pangyari. Ganun pa man, I commend the efforts of the DMW and OWA in their support and immediate action regarding the case of Jollibee and for the needs of her family. I have been informed that they will be given by OWA a guaranteed financial aid of 220,000 pesos and an additional 800,000 pesos from life insurance provided by agency. Kanina po, nakausap ko ang mother ni Jollibee at nagkakentuhan po kami at nakwento niya po sa akin ang mga pangyari. At ako po, on the spot naawa, kanina rin po, talaga. nagpatid po ako ng personal kong pera na 50,000 pesos sa isa kong staff para tulong sa kanya. While these amounts will never replace the Bakit life of kailangan Jollibee, sapitin it will paulit-ulit alleviate ng ating mga any worry that kababayan? they may have financially. And we hope that the DMW and OWA continue to give this kind of service for all our OWAs, or OFWs. And as the chairman of the Committee on Migrant Workers, I will not stop at being the representative here in the Senate. I will fight for what they deserve as the modern-day heroes of our country and their families for whom they risk their lives by venturing into foreign lands just to provide for them. Again, I thank Senator Jinggoy Estrada for bringing this matter to the attention before this body. And before I end my speech, meron lang po akong mga gustong karagdagan. Tama nga po si Senator Jinggoy na kailangan talaga masusing monitoring needed because right now, as I see it, kulang po talaga ang tinatawag na monitoring para masiguro na safe ang ating mga OFWs. Ang isa pong matagal ko na pong iminimungkahi sa mga kinukulan ngayon sa ating DMW ay yung Sana talaga bakit mabigyan ng hustisya kapag ang ang ating nangyari kay OFW Jollibee. pumunta ng abroad, Paigtingin pa. kinakailangan nila ng police clearance, barangay clearance, bilateral NBI clearance, napakaraming na tinatawag clearance. nila. Parang kinailangan nilang dumaan sa butas ng Para karayom pahalagahan naman ang bago buhay sila ma-deploy ng ating mga para kababayan masiguro abroad, na yung ating mga lalong-lalo na sa OFW Middle ay East. walang record, At lalong-lalo hindi masamang na tao pagdating doon sa ang mga Saudi. kababayan natin Pero bakit ito nagtatrabaho mga employer, sa bahay? wala man lang silang isinusumiti na kahit na anong record na magpapatunay na sila ay malinis, na ma-okay ang kanilang pagkatao para masiguro na safe ang ating mga OFWs. Lumilitaw, marami sa mga employers ay may mga criminal records, mga dating rapists, mga dating kriminal, dating mga manloloko, loko-loko, at hindi po na-screen. Yan po ang isa sa mga bagay na sinisiguro ko po na matutugunan na ng ating DMW to make sure kung ating mga OFWs ay well-screened bago pumunta ng abroad. Malalaki talaga Dapat ang din malasakit ni ang mga Senator employers na tatanggap sa kanila, Tulfo sila din po ay well-screened sa mga to make kababayan sure nating OFW. na maganda ang kanilang record at hindi mapapahamak ang ating mga OFWs na tatanggap sa kanila roon. At syempre Isa sa pa iba po, nating mga tama po si Senator senador, Jinggoy, ay monitoring. Yan din talaga po ang naman aking din sinasuggest noon pa. pupursige Kulang po sa monitoring. upang mapahigpit Palagay ko po may ang pagkukulang seguridad dito ng ang ating mga otoridad. OFW na I'm very nagtatrabaho sure abroad. bago maganap ang rape dito kay Jollibee, meron na pong mga ginagawang hindi magaganda itong kanyang amo. And I'm sure siya po ay nakapagsumbong because hindi naman po agad-agad rapin po ng isang amo doon ang ating Habang OFW sinushoot ko po right ang there and then. videong ito ay Meron po tinatawag na kasalukuyang pagnanasa. Iniuuwi Meron pong tinatawag na ang pag-attend. bangkay ni Jollibee And doon pa lamang ang sa ating kanyang OFW pamilya. for sure, yan po yung nagsumbong sa ating mga kinaukulan, sa agency, sa FRA, Foreign Recruitment Agency, o dili kaya nagsumbong sa POLO. Pero ano ang ginagawang aksyon? Usually,
Sa akin po karanasan, A, sasabihin po ng mga recruitment agency, magtyaga-tyaga ka lang muna. B, parating ng replacement mo. And then C, tatakbong OFW sa polo. Pagdating sa polo, Kakaduro kadalasan, ng puso walang sumasagot ang sa nangyari telepono. kay Jollibee. At kapag meron man, Walang tatamad-tamad. matinong tao nagagawa nito. Another thing, Madam President, na na-notice ko nung last hearing namin, consultative meeting, akin pong napansin Hanggang na ayon dito po na doon lang muna po ang video sa natin sa araw DFW na at ito. sa mga nakausap ko doon sa consultative meeting, Paalala po sa lahat ng OFW dito sa Saudi Arabia or saan mang sulok ng mundo, mag-ingat, magdasal, mahalin ang sarili at pamilya sa Pilipinas. Muli, ako po si Isumi Kabungkal na laging nagpapaalala, be a responsible OFW. Walang susuko sa anumang pagsubok at hamon sa buhay. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Ako po ay lubos na nakikiramay sa pamilyang naiwan ng ating kababayang si Jollibee. Magpakatatag lang po tayo. God bless you all.